Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Pasensya na po ngayon lang ako nakapag-vlog dahil kagabi ko pa sana iba-vlog itong isyong ito. Kaya lang natulog na ako. At kanina naman, maghapon po akong tulog. Kaya ito, nakabawi na po tayo sa tulog dahil palagi po tayong kulang sa tulog. So, ito pong isyong ito, napaka-importante po ito. Napakahalaga po ito sa kaso ni Tatay Digong sa Netherlands, sa ICC, no? Dahil kapag po pumabor itong kaso, itong hatol ng Supreme Court sa mga Duterte, ay maaring magamit po ito ng mga team na council na mga abogado ni Pangulong Duterte sa ICC. Kaya napakahalaga, napaka-importante po ng kasong ito. Ito po'y isinampa sa Supreme Court ng magkakapatid na Duterte, sila Kitty, Baste, Pulong. Ito po ay habeas corpus. Hinihiling lang naman ng magkakapatid na Duterte na ideklara ng Supreme Court na ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay unconstitutional, illegal, at kung sakali na pumabor sa kanila yung hatol ng Supreme Court, ay hihilingin naman nila na Supreme Court, mag-request kayo sa ICC na pabalikin nyo na agad-agad si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pabalikin nyo na sa Pilipinas. Dahil nga, illegal and constitutional ang pag-aarestong ginawa kay dating Pangulong Duterte. So, kaya importante po itong kasong ito. At ito'y magagamit talaga nila sa kaso ni Pangulong Duterte sa ICC. So, dahil dito, naisampa na itong habeas corpus, ang counsel yata dito ay si Attorney Sal Panelo. So, dahil dyan, kailangan naman na may sasagot sa kabilang panig, no? Sa kabilang kampo. Ang respondent dito, pangalan nito, si Torre. Si Torre. Na sinasabi nila kahawig daw ni Diwata. At sino pa? Si General Marbil. Si E.S. Bersamin. Yan po yung mga respondent, no? Ang problema ay nangayaw na po ang OSG na dapat na haharap dito. Dahil siya po ay abogado ng palasyo, ng executive, ng Malacanang. Si Menardo Guevara, siya po yung nasa Office of Solicitor General. Nangayaw na po. Nangayaw ng humarap sa Supreme Court. Hindi nyo po masisisi yung tao. Dahil napakahirap na ngayon ipagtanggol si Bongbong Marcos. Mahirap na. At ang dahilan po ni Menardo Guevara, mayroon na siyang previous na pinaninindigan, no? Ang sabi niya, ilang beses niyang sinabi na walang jurisdiction ang ICC. So, hindi dapat sila pwedeng manghimasok dito sa ating bansa. At lalong-lalo na, hindi nila dapat pwedeng o wala silang karapatan na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga wala na silang jurisdiction dito, hindi na tayo kaanid sa ICC. At yan po ay pinanindigan, no? Hindi po kagaya ng ibang tao diyan. No? Tukuyin na natin sa ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tukuyin na natin na walang paninindigan, walang isang salita. Ang salita niya ay hindi pinangangatawanan, hindi pinaninindigan. Ilang beses niyang sinabi, ito'y taliwas sa ating soberenya.
Ang ICC wala talagang jurisdiction dito. Paulit-ulit niya sinabi. Tapos ngayon, pinaaresto niya sa ICC. Alright? So, dito po sa pahayag sa mga sagot ni Yusek Castro, isa po yung attorney, no? Dito tayo magbibigay ngayon ng reaksyon. Okay? So, panoorin nyo po yung mga sagot ni Yusek Castro at magbigay din kayo ng komento. Pwede kayo mag-comment sa comment section. Alright? Hi, attorney. This question is from yesterday pa. Wala po ba talagang repercussions yung ginagawa nating pag-assist? Ginawa nating pag-assist doon sa pag-arrest? Like yung we provided the airplane, mga ganun po. Wala po ba itong magiging masamang epekto? Mas magkakaroon po ng repercussion kapag ka po hindi tayo tumugon sa ating obligasyon na makipag-cooperate sa Interpol. Yes. Interpol na naman. Yan talaga yung dahilan nila. Sabi po ng reporter, wala po bang magiging repercussion or magiging masamang epekto ang pag-aresto po kay Pangulong Duterte, di ba? So, Interpol ang kanilang dahilan, no? Kasi ang isang spokesperson, laging humaharap yan sa Pangulo eh. Maaga pa lang, nasa Malacanang na yan, mga 4 a.m., 5 a.m. Maaga pa lang, nandyan na yan. Paggising ng Pangulo, so kahaharapin niya yan habang siguro nag-aalmusal, tinatalakay nila yung issue, yung mga latest issue na kagaya nito. Siguro talagang sabi ni PBBM, basta sabihin mo lang Interpol. Yan yung dahilan natin. Interpol. Wala daw bang magiging masamang epekto, sabi ng reporter. Wala daw, sabi ni Yusek. Pinagtatawanan na po tayo ng buong mundo, yung gobyerno natin, lalo na yung presidente. Marami na po silang question kahit mga international media. Bakit isinuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Hindi naman kayo nasakop ng ICC, hindi na kayo member. So doon pa lang, may masamang epekto na. At tignan nyo yung mga rally, halos sa buong mundo na nagrarally. Hindi ba yan repercussion? Ha? At etong OSG, ano na nangyari? Nangayaw na. Ayaw nang humarap sa Supreme Court. Hindi ba yan yung mga naging masamang epekto? At ano pa? Yung mga kandidato po ni Bongbong Marcos na mga senador, nanganganib na po. Halos sa kalahati niyan, sigurado hindi na mananalo. Opo. At tumataas na kahit sa kanilang pa-survey sa Okta. Tumataas po. Si Kibuloy po, ang laki po ng itinaas. Pa-survey na ng Malacanang yan, yung Okta research na yan. Ang laki po ng itinaas ni Kibuloy. Mayroon pang 2 buwan mahigit, may 2 survey pa. Kung anong man gawin nilang manipulation dyan sa survey, makikita natin, tumataas po yung PDP laban, yung mga senador ng PDP laban. Ayan yung mga repercussion. Nagalit na ang tao. Nagpapakita na ng galit sa buong mundo. Diba? Tas wala raw repercussion. Alam nyo, tinatangan ni Yusek Castro yung hindi lang yung taong bayan eh. Pati mga media, tinatangan niya. And of course, matatalino yan. Saka mga batikang media na yung mga nandyan eh. Hindi niya matatanga yan. Kaya lang, kailangan niyang mga tuwiran, magdahilan. Kahit sablay, no? Kahit hindi mo matanggap. Actually, yung mga estudyante ng nag-aaral ng law, baka pinagtatawanan na to si Yusek Castro eh. Take note, mga estudyante lang yan ha. Lalo na yung mga di kampanilyang abogado. And of course, talagang siguradong pinagtatawanan itong si Yusek Castro sa mga sagot niya. Tuloy. Since hindi na tayo member, yun ang... Hindi naman po ang konsiderasyon dito ay yung pagiging miyembro ng ICC. Ang konsiderasyon pong ibinibigay natin dito ay yung pakikipag-cooperate po sa Interpol.
Thank you. Christian Yusores, Radyo 630. Magandang umaga po, Yusek. Ano po ang reaksyon ng Pangulo o ng Palasyo po doon sa desisyon ng Office of the Solicitor General na recusal o pag-atras po na maging kinatawan ng gobyerno sa mga petisyon sa Supreme Court kaugnay po ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Iginit po kasi ng OSG na wala nang kahit anong legal obligation ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC dahil nga daw po hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Oh. Okay. Sa kanya pong manifestation, sinabi he wants to recuse himself to represent because he cannot effectively represent the government. First, okay? Ginagamit po kasi ito ng ibang mga partido na di umanong naniniwala ang Solgen na may kamalian sa ginawa ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Interpol. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen Minardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Uy. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanyang manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. So, Interpol pa rin. Ang sabi daw ni Solgen Guevara, talagang naninindigan siya na wala ng legal basis para manghimasok ang ICC sa ating bansa. At wala na talaga silang jurisdiction. At yan din daw yung paniniwala ni Bongbong Marcos. Yan naman talaga eh. Yan naman talaga eh. Pero sinasabi ni Yusek, wala daw nabanggit na wag nang makipagtulungan, makipag-cooperate sa Interpol, no? Ganito po 'yan. Parang ang tinitignan dito ng presidente Bongbong Marcos, parang mas tinitignan niya yung Interpol, ha? Kaysa sa yung legal basis. Di po ba? Parang ang sinasabi ba ng presidente, kailangan nating makipag-cooperate sa Interpol dahil meron tayong commitment dito. Ibig mo sabihin, mas pipiliin mo ang Interpol kaysa sa ating Constitution? You are the president. Alright? Ang Interpol, pwede mo i-revoke. Sabihin mo lang sa Interpol, unang-una, kanino ba galing ang arrest warrant? Sa ICC. Di ba? So, ipinadaan, inutos sa Interpol. No. And then, nakipag-cooperate yung Interpol sa atin. Ang ibig mo bang sabihin, Mr. President, mas pahahalagan mo ang Interpol kaysa sa ating Constitution? No? Pwede mo nga i-revoke yan, sabihin mo sa Interpol, I'm sorry, Interpol, hindi kami pwedeng makipag-cooperate sa ngayon sa inyo dahil ito'y labag sa aming batas. Labag sa aming Constitution. Maiintindihan yan ng Interpol. Babalik lang sila sa ICC at sasabihin sa ICC ng Interpol, hindi pumayag ang gobyerno ng Pilipinas dahil labag daw ito sa kanilang Constitution. Mr. President, mas mahalaga sa iyo ang Interpol kaysa sa saligang batas na kung saan kasama ito sa sinumpaan mo na tatalima ka sa ating saligang batas. Kahit anong ikatwiran ni Jose Castro, hindi po matatanggap. Hindi po ba? Tuloy na natin. Hindi po niya kakayanin ipagtanggol ang gobyerno, ang mga opisyal po ng gobyerno na tumugon sa Interpol. Siguro sa kanya pong damdamin lamang po yun. So, ayan na nga. Yan ang malaking problema ngayon ni PBBM. Pero, itong OSG, ang pangunahing trabaho niya ay ipagtanggol ang executive, ang presidente. No? So,
kung ikaw ay mangangayaw sa iyong responsibility, neglecting your duty, di ba, pag ganyan dapat palitan na siya. Kasi, hindi na siya tumutugon sa kanyang responsibility. Or pwedeng mag-resign na siya. Di ba? Pero, bakit hindi pa rin siya nagre-resign? Kung umayaw na siya sa kanyang obligasyon, sa kanyang trabaho, bakit hindi pa rin siya nagre-resign? At dapat ito agad-agad na palitan. Kasi hindi po pwedeng wala kang OSG. Di ba? May possibility po ba na palitan ang Solicitor General kasi parang he defied yung mandato niya na maging representative po ng gobyerno sa mga kaso? Wala pa po na pag-uusapan dyan dahil napakabago. Mayroon talagang possibility yan. Kasi yung ginawa po ni OSG, isa pong pagtalikod sa kanyang responsibility. Siya po yung tagapagtanggol ng executive, especially ng presidente. So kung mangangayaw siya, neglecting his duty na yun. So pwede talaga siyang palitan or nagtataka tayo, bakit hindi siya nagre-resign? Kasi umayaw na siya sa kanyang trabaho Bakit hindi siya nag-resign? Or maybe sa ibang araw mag-resign na siya. Or maybe sa ibang araw palitan na siya. Kasi wala na Umayaw na siya 'Di ba? So medyo confusing ang isyung ito. So tuloy na natin. Po talaga dito, lumabas lang po yata to kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Follow up to the same question, Tuesday New DZWB. Good morning, Yusek. Kung ganun po ang sitwasyon ngayon ng OSG, ano po ang natitirang option or legal remedy ng gobyerno para magkaroon ng representation po doon sa pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte sa ICC if meron man na plano ng ganito ang gobyerno? Kailangan po sumagot. Kung sino man po ang respondent sa Supreme Court, hindi po maaaring hindi sumagot. Kailangan po ipagtanggol kung anong ginawa nila at ipagtatanggol po ito base sa batas. Mayroon po bang plano ang pamahalaan natin na kumuha ng legal service ng private counsels to represent the government for that? Wala pa po kami na pag-uusapan kung ano pong balakin dyan, pero sasagot po sila. Kung ito man galing sa gobyerno ng mga lawyers or private, hindi pa po namin na pag-uusapan. But meron, ma'am, na ganong option na gagawin. Dahil nga ang OSG ay dumistansya na. Kukuha po sila ng abogado. Hindi lang po natin alam kung mula sa gobyerno o mula sa pribado. Sino po ang kukuha ng abogado? Yung mga respondents po. Okay. Hindi po from respondents din for sa kaso is ES Lucas Bersamin, kung tama po ang pagkakaintindi ko, and Department of Justice, gano'n po ba yun? Sila ang kukuha ng abogado? Kung sila po yung involved sa kaso, kailangan po nilang sumagot. So, kailangan din po nilang kumuha ng abogado. Okay, salamat po. Ang alam ko mga respondents ay si Torre, si Marbil, ES Bersamin. Yan po yung alam natin mga respondents. So, sabi ni Yusek, sila ay kukuha na lang ng mga sari-sarili nilang abogado para magtanggol sa kanila, either abogado ng gobyerno or private. Tuloy. Related pa rin. Related question, Maricel Halili, TV5. Quick follow-up lang po. Good morning, ma'am. Does the palace think that it is morally right for Solgen Guevara na mag-recute sa kaso, considering that during the time of President Duterte, he was the Justice Secretary, so baka may conflict of interest. Do you see this? We have not talked about that. But we know that he will recuse himself from representing the government. And if it is related with his former post as DOJ Secretary, we have not yet discussed about that.
Follow up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Attorney Panelo views this act by the Solgen as a win, as in fact something that strengthens their case, questioning the jurisdiction of the ICC. Your reaction to that? Of course, he will make that statement favorable to their case. Favorable naman talaga eh. Di po ba? Ang pag-ayaw ng OSG, no, ang pagtanggi sa kaso na ito na para ipagtanggol ang executive. Favorable talaga ito sa mga nagsampa ng kaso. Hindi po ba? Tapos pangangatiwaranan pa rin nito ni Yusek. Kumbaga, nakakalamang ngayon yung mga nagsampa ng kaso. Dahil mismong OSG, nagsabi na siya na walang legality na manghimasok ang ICC sa ating bansa at wala ng jurisdiction. Ngayon, kung meron silang kukunin na panibagong abogado, siyempre, kumbaga, sasalungatin yung paniniwala ng OSG, sasalungatin ng bagong magiging abogado at magmamagaling yan para siyempre, baka siya yung sumunod na OSG. Ang problema ngayon ng Malacanang, kung tatanggalin niya si OSG Menardo Guevara at mag-a-appoint siya ng bago, ang problema, tatanggapin kaya nung i-appoint niya? Kasi kung ikaw ay isang, sabihin natin, napakagaling mong abogado sa buong Pilipinas, isa ka, no? Sa pinakamagaling na abogado. Pero pag inoffer sa'yo itong OSG, tatanggapin mo kaya? Alam mong sangkatutak na demanda na ang naisampa sa Malacanang, sa executive. At kapag tinanggap mo yung appointment na yan, alam mo na marami kang kaharapin. Para kang ikaw si Fernando po eh. Ang dami mong kakalabanin, mag-isa ka lang. Diba? Baka wala kang tumanggap sa trabaho na yan, kahit sinong i-appoint mo eh. Kasi, ang hirap. Mahihirapan ka talaga. Pwera na lang kung gusto mo magpasikat at ito na yung pinakamalaking achievement mo na mai-appoint ka bilang OSG at katulad ka ng utak ni Castro. Ha? Siguro ito yung pinakamalaking achievement ni Castro. Kaya kahit magsinungaling, kahit manloko ng taong bayan, gagawin. Para lang sa, alam mo na, kayabangan, para lang sa power, money, no. Tapusin na natin itong video. To their position. When in fact, it's very clear from the statements, from the statement of Solgen Guevara that he's only discussing about the jurisdiction of the ICC. And that is also the pronouncement of the President that the ICC has no more jurisdiction over the Philippines. So there's nothing wrong with that. But never did Mr. Solgen mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? Tanga. Pasensya na po kayo. Kung sasabihin mong the ICC has no jurisdiction, tapos na po ang boxing doon. Kahit mayroon pang pumapil na Interpol, tapos na po. Wala nang jurisdiction eh. Tapos ipagtatanggol mo pa na legal ang pag-aresto kay Pangulong Duterte. Sobra-sobra sa conflict na yun. Nagkabuhol-buhol na yun. Kahit sabihin mo may Interpol at na-booking na nung nakaraang vlog ko na ito'y hiniling lang ng presidente na padaanin natin sa Interpol na para yan yung magiging dahilan namin. Hindi po mabigat ang timbang dito ng Interpol kapag ang pinag-usapan na natin ay saligang batas, no?
jurisdiction. Jurisdiction. So, kung wala kang jurisdiction, halimbawa, ikaw ay isang mayor ng, barangay na lang. Yung barangay captain, ang jurisdiction mo lang, yung barangay mo. Sa kabilang barangay, wala ka ng jurisdiction dyan. Kahit sino pang pumasok dyan. Wala kang jurisdiction dyan. So, ganun lang kasimple yun. Kahit may pumasok pa na Interpol, hindi matimbang yan. Pwede mo i-revoke yan. Pwede mo huwag pansinin yan. Sorry. Alis na. Pwede mong ganunin yan eh. Kaya itong Interpol na to, napakahiwaga. Mysterious nga itong Interpol na to eh. Tinatawag ng iba yung mysterious. Doon sa pag-aaresto kay Pangulong Duterte, may nakita ba tayong Interpol? Wala tayong nakitang Interpol. Wala po tayong nakita. Kaya, kumbaga booking na booking ang inyong katwiran, ang inyong pagdadahilan. Ano? At isang malaking bagay to, yung pagtanggi ng OSG. Titignan din po yan ng Supreme Court. Opo, magtataka rin ng Supreme Court, titignan din nila yan sa kanilang paghatol. Bakit umatras? Tapos yung kanilang katwiran, Interpol, hindi po tatanggapin ng Supreme Court yan. Hindi po tatanggapin. Sigurado po yan. Hindi yan papasa sa Supreme Court kung ganyan ang katwiran nyo. Pag pinag-usapan ng saligang batas, ang Constitution. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. See you po next time. Bye-bye. Ingat.